Sugod. Tira. Sparta. Sugod. Arf. Oh. Arena ng kapalaran. Ang mananalo ay kukuha ng jade. Ang matatalo ay mabubura ang bansa. Nanganib ang ating kasaysayan at mito. Talo ang Dragon Country sa unang laban. Kung matalo ulit sa pangalawa, kalahati ng kapalaran at kawal ay magiging alipin. Tinatapos na ang simulation. Kumanda sa pagtawag ng ikalawang espiritu. Ako si Elin. Isang simpleng eksperto sa kultura. Nagbabasa lang ako din kagabi. Pagkagising, nandito na ako sa impyernong ito. May kasabihan sa amin na ang naniniwala ay hari. Mga daga ng Dragon Country, magtago na lang kayo. Mahal, dapat noon pa kayo sumuko. Kapag natalo pa ngayon, hahatiin na ang ating bansa. Mamamatay din ako. Fanli, ang santo ng negosyo. Buda Ozi, ang santo ng sining. Yuan Tiangang, ang dakilang astrologo. Huling pagkakataon na. Sino ang pipiliin ko? Tapos na, Yelin, sumuko ka na. Hindi natin sila kaya. Piliin mo si Xiao Sheng, baka mabuhay pa tayo sa pera. Haha, mga basura ng Dragon Country. Anong panlaban mo sa akin? Ilabas mo na ang espiritu mo, bilisan natin. Laban. Luklukan ng bakal at dugo. Panginoon ng walang hanggang digmaan. Aking hari, Caesar. Halika rito, maliit na insekto, mamatay ka. Titingnan natin, mula sa anong sirang kasaysayan. Ipapatawag ang Buliang Shui. Buliang Ren, bituin ng Tiangang. 300 taong bantay ng Tang. Kung totoo ang alamat, itataya ko ang lahat. Hahaha, wala na ba talagang tao sa Dragon Country? Nagpadala ng taong ayaw ipakita ang mukha. Yari na talaga. Ayaw ipakita ang mukha. Siguradong mahina yan. Mawawala na talaga ang bansa natin. Anong gagawin natin? Makinig kayo, ang nasa harap nyo ay ang bantay ng litang sa loob ng 300 taon. Ang pinuno ng Buliang Ren, Yuan Tiangang. Yabang naman, katawan lang yan. Gaano ba kalakas yan? Caesar, huwag nang magsayang ng oras. Durugin siya. Mamatay ang lumapastangan. Sumuko ka na habang maaga. Ano, putya, naharangan ang buong lakas ni Caesar. Gamit lang ang kanang kamay niya. Anak ng ano to? Ang Buliang Shui. Ang lupit. Lesiu. Isang maliit na laro lang. Hay hindi maaari. Kayo, mga barbaro lang, nangangahas maging emperador. Nakita ko ang galing ni Emperador Taizong. At ang liwanag ni Emperatrice Wuzhao. Ang katulad mong umaasa lang sa dahas sa mahihina. Nangangahas ka pang tawaging dakilang emperador. Kalokohan. Narinig niyo ba? Tinawag niyang Qi Shui ang sarili niya. Buliang Shui nga. Tama, ito ang sa Dragon Country. Pinuno ng Buliang Ren ang dakilang Tang. Kayong mga barbaro, hindi niyo to narinig kailanman. Dahil hindi kayo karapat-dapat. Puro kasinungalingan. Anong Buliang Shui? Pananakot lang yan. Caesar, pagpira-pirasuhin siya. Ah. Pakiusap, ipakita ang galing ng Dragon Country. Lesiu, gaya ng iyong nais. Mamatay ka na. Ang liwanag ko ay magiging realidad. Yuha. Class na Caesar. Pucha, natalo ng pambato natin. Panalo. Isang tira lang si Caesar. Panginoon ko, anong klaseng halimaw ito? Ito ba ang nakalimutang lakas ng Dragon Country? Anong klaseng nilalang ka ba? Binantayan ko ang Tang sa loob ng 300 taon. Saksi sa pag-akyat at pagbagsak ng dinastya. Pinrotektahan ang libo-libong mamamayan. Umatay lang ang alam mo, wala kang alam sa pagprotekta. Nangangahas kang magyabang sa harap ko. Hyacint, di ba sabi mo walang talo si Caesar? Ngayon, nakahandusay na parang asong patay. Ito ba ang pambato ng Olive Country? Nakakatawa talaga. Hindi. Caesar, tumayo ka. Wala kang talo. Patayin mo siya, gamitin ang iyong hukbo. Ipatawag ang kaluluwa ng Roma, ang hukbong walang hanggan. Matigas talaga ang ulo mo. Waa. Ang hukbo ko. Hindi, Caesar, hindi. Bakit nangyari ito? Ako ang dakilang emperador. Dakilang emperador? Lesiu, sa paningin ko, isa ka lang pinuno ng mga barbaro na may konting lakas, na naghahari-harian lang. Ang tunay na emperador, may malasakit sa buong mundo, at sa lahat ng tao. Isang salita para sa kapayapaan. Kamay mo ay puno ng dugo at pagnanakaw. Hindi, wag, susuko na ako. Huli na.
Suko na ako. Waa. Salamat, Master. Noong dinudurog niyo ang tahanan ng iba. Noong pinapatay niyo ang mga walang laban. Binigyan niyo ba sila ng pagkakataong sumuko? Hindi. Panaginip lang to. Dragon Country laban sa Olive Country. Panalo ang Dragon Country. Score ay 1-1, tabla na. Panalo. Nanalo tayo, nanalo tayo. Tunay kang bayani. Buwisit, kailan pa nagkaroon ng ganito ang Dragon Country? Sabi niyo, wala kaming kasaysayan. Napatay na ang aming mga mito. Ngayon, sino pa ang gustong sumubok? Si Yanlin, huwag kang masyadong mayabang. Tabla pa lang to, hindi pa tapos ang laban. Hay, hindi pa kami talo. Ah, talaga? Sige, ituloy natin. Hahaha, si Yanlin. Akala mo panalo na kayo dahil kay Kaisa. Buksan nyo ang mga mata nyo, tingnan nyo ang nag-iisa, at kataas-taas ang ETH level league. Diyos ng digmaan, Hermos. ETH level. Paano sila nagkaroon nito? Tapos na tayo, ibang level ang ETH isa eh. ETH level na Diyos. Problema to. Napakalakas ng pressure. Bumaba ka, Kratos, parusahan ang mga lapastangang ito. Sino ang gumising sa akin gamit ang dugo? Dakilang Diyos ng digmaan. Ang taong iyan mula sa Dragon Country. Pinatay niya ang tagasunod mong si Kaisa at sinabi pang wala lang ang mga Diyos. Pakiusap, patayin siya. Tao, alam mo ba ang kasalanan mo? Peking Diyos lang. Nangangahas maghari sa Dragon Country. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang mangingisda, Jiangxia, Heneroxing Daorong, Jixiaolan. Pumili ka na. Piliin natin Siksing Daorong. Sa pangalan pa lang parang matapang. Gagamit kayo ng Diyos ha? Sige, tawagin ang Diyos. Tingnan natin kung sino ang mas malakas. Ang Diyos mo o ang Diyos ko. Wow, lupet nito. Sino ang gumising sa pagtulog ko? Hahaha. Mangingisda. Lalaban sa Diyos ng digmaan? Tanga ka ba? Hahaha. Mangingisda, kahit mangingisda nilabas na, wala na ba talagang tao? Master Jiang. Hindi pa yata nila natitikman ang palo ng Diyos. Pakiusap, turuan ang mga barbarong ito. Ah, ganoon ba? Umaasa lang sa katungkulan. Isang bata na nagmamalaki. Diyos ng digmaan. Hindi karapat-dapat. Abang tao. Nangangahas kang lumapastangan. Ngayon, wawakasan ko ang iyong kaluluwa. Lord Hermos, huwag mo na siyang kausapin. Patayin ang matandang ito. Ipakita ang tunay na lakas ng Diyos. Patayin siya. Magbayad kayo sa ginawa niyo. Ang leksyong ito. Diyos at Badha. Tatlong kaluluwa, hampas ng pagunaw. Yo. Ano? Sulong. Master. Ang sandata ko. Isa pa. Paalam. Diyos ako. Sa mundo ng mga tao, paano ako matatalo? Sa ilalim ng palo ng Diyos, pantay-pantay ang lahat ng Diyos. Sino ka talaga? Bakit kaya mong saktan ang aking pagka-Diyos ng diretsyo? Impossible ito. Ako si Jiang Shang. Ako si Zia, tagapamahala ng Feng Shenbang sa utos ng langit. Nag-uutos mula sa langit para sa mga Diyos. Huwag mong isipin na ang isang tulad mong bansang mandirigma ay mailaban. Kahit ang pinuno ninyo, dumating ang Diyos. Kahit sila ay lumuhod ng magalang sa harap ko. Ang hinirang ng mga Diyos. Baka gusto mong tumakas sa harap ko? Huli na. Sige na, sumuko ako. Wow! Ah! Panalo si Longo. Panalo tayo. Nakatalo tayo ng Diyos, ang taga Feng Shen. May hidden trump card pala ang Longo. Salamat, Taigong. Walang anuman, hahaha. Tapos na, talo na lahat. Kahit ang pinuno ay talo na. Sin, di ba sabi mo walang Diyos ang Longo?
Nakita mo na ngayon, di ba? Hindi pa tapos, hindi pa ako talo. Isa akong aristokrata ng Galua. Hindi niyo ako pwedeng patayin. Hey Finn, dalawang sunod na talo ka na. Ayon sa pinakamataas na patakaran ng National Arena, mababawasan ng kalahati ang national lock ng Olive Country. Ang manlalarong si Hefin ay mawawala. Tulungan niyo ako. Ayokong mamatay. Tapos na ang round na ito. Longo ang nanalo. Natalo ang Olive Country. Kalahati ng teritoryo ay bibigay na. Ang galing ni Yeling. Astig talaga, siya ang pag-asa ng Longo. Ang galing sobra, bigyan agad ng titulo si Yeling bilang pinakamagaling. Agad na imbestigahan ang background ni Yeling. Ang ganitong talino. Dapat kahit anong mangyari, protektahan natin ang pamilya niya. Protektahan ang pamilya niya. Maganda ang kinabukasan ng Longo. Paano nangyari ito? Naku, ang tahanan namin. Ang Olive Country, sobrang talo. Kahit ang War God ay talo. Olive Country talagang walang kwenta. Pero hindi ko inasahan ito. Hindi natin dapat hayaan silang manalo pa. Mga kasama. Ipinakita na ng Longo ang lakas nila. Dapat tayong magsama-sama. Hindi dapat lumakas pa ang Longo. Hindi pwedeng pabayaan silang manalo pa. Kung hindi, tayo na ang sunod na Olive Country. Tama, oras nang malaman nila ano ang tunay na absolute despair. Tapusin mo na ba ang panonood? Sino ang susunod na magpapakamatay? Hahaha. Ako ang manlalaro mula sa front country. Fred. And Yelin, ang performance mo kanina ay talagang impressive. Pero tapos na ang mga circus ng clone. Ikaw lang, hindi ako lang. Siya ang dahilan. Pinakamalakas na knight ng round table. Lumabas ka, Lancelot. Nakita mo na, ako dito, ace ng front country. Ang espada ng legendary Demon King, Sir Neslot. Putang ina. Mga langgam, makita nyo. Ito ang magiging kapalaran nyo. Hindi pwede. Tama ba ang nakita ko? Yin Spirit ay pinatay ang summoner niya. First time ko nakakita niyan. Nakakatakot sobra. Bata sa kabila. Ay summon mo ang iyong spirit. Ang espada ko ay hindi na makapaghintay. Sobrang baliw ang taong ito. 9,900 taong gulang, Wei Songxian. Taong gubat, Lonely Watch Wenhao, Lubiu. Yeling, si Wei Songxian tumagal ng ganito katagal. Mas malakas yan kaysa sa Bad Marshal. Piliin siya. Red Rabbit ng kabayo. Lubu sa tao. Pinang shaking lahat ng China. Ang mga Diyos natakot. Sa pangalan ko, welcome, unbeatable Lubiu. Lubu, tama ba ang narinig ko? Ang sikat na slave ng 3 pangalan sa kasaysayan. Yelin, nabagok ba ang ulo mo? Kaya mo ba kinuha ang asong napaiyak para magpatawa lang? O Diyos ko! Isang tao na dahil sa babae, nagtraidor sa 2 amang pang-ama. May lakas ba yan? Character ang nagdedesisyon sa lakas. Obvious yan. Yan Ling, bakit si Lubu ang pinili mo? Paano pag sumuko siya sa kalaban? Ay naku, tapos na. Akala ko may malakas siyang hidden card. Pero nilabas niya lang ganyan. Boring na kalaban. Walang alam na bata, nag-attempt magyabang. Seth, parang may sense. Hindi ba ako nagkamali ng tingin? Sobrang lakas. Ahahaha. Ito si Lubiu. Bakit parang iba sa libro? Yung lakas, totoo bang tao lang siya? Ako si Yeling, batang henerasyon. Pagbati Wenhao. Ay, ano ang problema, Wenhao?
Yang taong yan, sinabi mo na siya ay slave ng 3 pangalan. At binastos ang bayani ng Longo. Talagang minaliit tayong lahat. Sinabi pa niya na ang kagaya ni Diao Chan na sobrang ganda. Sayang na sayang para sa tipo mo. Tumangkad siya, dapat ipakita mo sa beauty ang lakas. Ang haba ng espada ng Fran Gods. Ambisyoso, hindi alam ang lugar. Tapos na, hindi talaga maiwasan. Haha, tapos na, wala nang makakaligtas sa ganitong liwanag. Walang mapapatay ng buhay. Mga daga kayong lahat. Ilalaban ko ang buhay. Hanap ng kamatayan. Tapos na, totoo na, tapos na. Sobrang nakakatakot ang atake. Baka nabura na si Lubu. Warm up tapos na. Ngayon, ipapakita ko ang lakas. Ang lakas na hindi kayanin ni King Arthur. Kalmado sa sakuna. Tingin ay mabigat. Akala ko malakas, yun pala walang laban. Ang Wake, agad natalo. Kahit si Lubu ay ganito na, mukhang matatalo na talaga tayo. Hahaha, nakita mo na. Lahat nagsusumikap sa harap ng pinakamalakas ng knight. Sobrang nakakatawa. Ano ang sinasabi mo? Oh, my God, sobrang lakas. Naik ka lang, hindi ka dapat magyabang sa harap ko. Ito ang tunay ng anyo, Diyos demonyo si Lubu. Berserker killer. Nasira ang Diyos at demonyo. Desi, hayaan mo akong lumapit. Akin ang pana. Salamat, matandang bayani. Okay lang, oras ko na para umuwi. Dahil ang front country player ay pinatay ng sariling spirit. Ngayon patay na ang spirit. Longo o panalo nitong round. Ayon sa patakaran, kalahati ng front country magiging kay Longo. Tagapagligtas. Ang sword spirit ang tagapagligtas natin. Ang astig ni Lubu. Panalo na naman tayo. Ito ang mga mandirigma ng Longo. Sino ang kasunod? Ito, impossible. Imposible manalo ang China. Siguro si Jose yan. Parang lumalampas ng expectations itong batang Longo. Saya ng chance, walang silbi ang front country. Ang boss ay may utos, dapat alagaan ang taong iyon. Pero nakuha lang siya sa swerte. Ano ba ang yin spirit? Tingnan pag gumalaw si Ming, Longo ay talo sigurado. Ang Sakura country ay tutulong sa iyo ng buo. Iyan mali ka dyan. Ibang klase ang boss. Hindi kailangan bumaba ang boss para sa isang batang Longo. Tapos, bumili na kami ng God level spirit card mula sa boss, ayon sa usapan. Perfect pang talo kay Yeling. Tamang-tama ang chance na ito. Anong ibig mong sabihin dyan? Isang God level card lang binili nyo. Lakas na agad ang yabang nyo. At least kami handang lumaban. Kayo, Sakura Country, puro salita lang. Ganon din. Naghihintay kami ng tamang pagkakataon. Pero kayo naman. Mahilig mangopya ng history at culture ng Longo. Ngayon, kailangan bumili ng spirit card ng boss para lumaban. Nakakahiya sa Oriental God Rising. Ang makabili ng lakas, talent din yan. Kung mawala si Yeling, makukuha ang national lock ng Longo. Process. Kailangan pa ba yan? Tama na. Putang ina, tumahimik ka. Wala akong oras sa inyong pag-aaway. Kailangan pigilin ang paglawak ng bansang dragon. Dahil nakabili na ang Korea ng banal na card. Hayaan silang kumilos. Opo. Tandaan ang banal na card na ito. Kaming mga opisyal lang ang nakakaalam. Hinding-hindi ito dapat mabunyag. Kapag nanalo, makakakuha ang Korea ng 30 ng kapalaran ng dragon. Kapag natalo, walang maibabalik sa lahat ng ibinayad nyo. At sa mga susunod, wala na kayong makukuhang suporta mula sa vice. Huwag kayong mag-alala, sir. Itatago namin ang sikreto. Ipadala si Park Gokchang para lumaban. Siguraduhin talunin si Elin. Para maalis ang harang sa ating 3. Magaling, tapos na ang pulong. Ipadala na agad ang manlalaro. Huwag hayaang maging kampante ang dragon. Opo.
Sige, simulan na. Dalhin mo ang card na iyan sa laban. Tandaan, tagumpay lang ang kailangan. Bawal ang mabigo. Naintindihan. Kaya-kaya silang talunin agad. Sana maubos ang lakas ng Korea at Yelin. Para ang Hapon ang makinabang sa huli. Kung wala pa ring lalaban, sisimulan na ang palabunutan. Isang grupo ng mga duwag. Wala man lang lakas ng loob na lumaban. Nakakahiya sa ating silangang Diyos. Hahaha, ikaw si Yelin, di ba? Inaamin kong may galing ka nga. Pero, lagi mong tinatawag ang mga espiritu ng Korea para kalabanin kami. Anong klaseng biro ito? Ano? Mga Diyos nyo. Siyempre. Maging si Yuan Tiangang o si Lubu kanina. Mula sa Korea ang lahat ng pinagmulan nila. Sumikat lang sila sa inyong bansang dragon. Kalokohan. Malinaw na espiritu sila ng dragon. Nakalimutan niyo na ba ang inyong hiya? Pero ayos lang. Nandito na ang tunay na Diyos. Hanggang dito ka na lang. Ngayon, ipapakita ko sa inyo. Kung sino ang tunay na Diyos. Lesiu, sira ulo talaga. Lumabas ka, Hwanong, ang pinakamataas na nilalang sa mundo. Ang Diyos ng paglikha ng Korea. Hwanong. Nakita niyo ba? Ito ang aming tunay na Diyos. Ang mga tinatawag niyong Diyos ng dragon. Mga utusan lang sila ni Lord Hwanong. Kayong mga taga-dragon, ninakaw niyo ang aming apoy. At nagmamayabang pa kayo rito. Nakakatawa talaga. Maliban sa mitolohiya, pati ang inyong kasaysayan, ay galing lang sa limos naming mga Koreano. Sinungaling. Mula pa sa dinastyang Tang. Ang inyong bansa ay sakop lang ng aming bansang dragon. Saan galing ang lakas ng loob niyo na magsalita ng ganyan? Ang hari niyong si Li Shimin. Nang sumugod siya sa amin ng milyon-milyon, ano nang nangyari? Pinana siya ng aming magaling na kawal at nabulag ang isang mata. Tumakas siya sa takot. Gumapang pabalik sa Chang'an. Hahaha, Diyos ko, Diyos ko. Bakit tila hindi mapagkakatiwalaan ang hari ng dragon? Hahaha, sabi ko na nga ba, puro imbento lang ang kasaysayan ng dragon. Sinungaling, kayong mga magnanakaw, hindi kami naniniwala sa inyo. Puro kalokohan. Maayos ang Emperor Taizong. Hahayaan ko ang pinakatapat niyang kawal na magturo sa inyo ng leksyon. Si Hanxin ba iyan? Hanxin. Yelin, tawagin mo si Hanxin. Siguradong mananalo. Si Hanxin. Talunin ang huwad na Diyos na iyan. Sinumang lumabag sa dangal ng Tang, papatayin kahit saan paman. Inaanyayahan ang gwardiya ng Tang, si Yu Chigong. Malakas si Yu Chigong. Pero hindi ba gwardiya lang siya? Kaya ba niyang talunin ang Diyos nila? Pero mukhang matapang siya. Hahaha, nakakatawa. Yelin, nabaliw ka na ba? Isang bantay pinto lang ang tinawag mo. Hoy, uling, kahit ano pang isuot mo. Bantay na aso ka lang sa paningin namin. Basura. Batang kaibigan, maging magalang ka. Isa lang akong simpleng tao. Pero hindi ako dapat bastusin. Bakit? Asong mangangagat ka ba? Mumurahin kita ngayon. Hihi! At sa harap mo, ang emperador na binabantayan mo, ay muli kong pababagsakin. Senior Yoshi, ang lokong ito, sinabi niya sa buong mundo, na siya raw ang bumulag sa Emperor Taizong. At tumakas daw ang emperador ng gumagapang. Anong sabi mo? Trader, ibigay mo ang buhay mo. Oh 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 oh. Ah, papatayin kita. Lesiu, isang mortal lang nangangahas humarap sa akin. Ah! Haha, mangmang na mortal. Hwanong, akala mo ba masasaktan ako ng lakas mo? Tama, patayin ang asong iyan. Ipakita ang kapangyarihan ng Diyos. Saka, ang bulag na emperador na iyan. Basura lang si Li Shimin, dapat lang siyang maging. Hindi maaari. Anong nangyayari? Ikaw na. Hindi, ayokong mamatay. Hindi ito pwedeng mangyari. Ah, isang mangmang na magnanakaw. Hayop. Patay na siya. Tapos na ba? Hindi namin kayo mapapatawad. Referee, lumabag sila. Lesiu, mga taang naghahanap ng kamatayan. Sa harap ko.
Walang ititira. Nababaliw na ba siya? Diyos ko. Demonyo ba siya? Baliw. Isang ganap na baliw. Pero ayos lang na nawala ang Korea. Bawas ang nakakasagabal na kalaban. Lesiw. Basura, ninakaw lang ang kultura. Walang kwentang maliit na bansa. Gumastos pa sa banal na card para magkunwaring sariling Diyos. Basura talaga sila. Tigil. Ang espiritu ng dragon na si Yuchi, Gong ay lumabag ng malubha. Tapos na ang laban, nanalo ang dragon. Bitawan niyo ako, mga walang hiya. Mamatay kayo para sa emperador. Nabigo ako sa utos ng emperador, hindi ko nahuli ang mga traidor. Nawala na ang isang bansa. Naglaho na sila. Dahil patay na si Park Gok-chang, nawala na ang banal na espiritu. Ayon sa batas ng arena, ang Baekje at Korea ay iisa. Hindi kinikilala ang paghihiwalay. Ang parusa sa Korea ay binago mula sa kalahati naging pagkawala ng buong bansa. Bukas na ang repair function ng arena. Tapos na ang pag-aayos ng arena. Sino pa ang mga walang kwenta ngayon? Pangulong, tingnan niyo po. Itong grupo na ito, wala namang espesyal. Ang hina nila, di pa kaya ng maliit na tagapagbantay ng Dragon Country. Mamamatay din sila sa arena, oras lang ang tanong. Araw-araw nilang ipinagmamalaki ang tagal ng kasaysayan nila. At kung gaano kakinang ang kultura nila. Ngayon, nakakatawa na lang. Ha 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 ha. Nagkataon lang na sinuwerte ang manlalaro ng Dragon Country. Kung kami ang nakalaban nila, ang aming Eagle Hero, matagal na siyang patay. Ginoong Pangulo, tingnan niyo po ang sitwasyon ngayon. Ang manlalaro ng Dragon Country kakatapos lang lumaban. Siguradong pagod na pagod. At natalo pa ang Bangzi Country. Kaya't takot na rin ang ibang maliliit na bansa. Bakit di pa kami ang sumunod, ang Sakura Country? Mahaba ang kasaysayan ng Sakura Country, at napakalalakas ng mga hero namin. Ang liwanag ni Amaterasu kayang paalisin ang lahat ng dilim. Ang lakas ni Susanoo, walang makakatalo. Kailangan lang ng inyong pagsang-ayon. Ang manlalaro ng Sakura Country, siguradong magwawagi laban sa Dragon Country na yan. Tatanggalin namin ang hadlang para sa inyo. Kunang agawin din ang swerte ng Dragon Country. Oh! Pagtama ng oras, hahatiin namin ang tropeo para sa panalo. Hiling lang namin ay makiisa sa tagumpay kasama kayo. Sige, Sakura Country na ang susunod. Subukan ang lakas ng manlalaro ng Dragon Country. Kapag napabagsak niya yan, agawin ang swerte ng Dragon Country. Kami sa Sakura Country, aaminin natin ang pamumuno niyo sa Asia. At susuportahan ang inyong swerte. Salamat po sa tiwala, Pangulo. Hindi kayo bibigyan ng Sakura Valley. Tiyak na tatapakan namin ang Dragon Fire. Utusan, halugugin ang mga bulsa. Mabilis na pumunta at talunin ang Dragon Country Xianling. Nakuha. Batang Chinese. Swerte mo lang, tinalo mo lang yung walang kwentang Bangzi. Akala mo ikaw na ang pinakamalakas. Nagsasandigan ka lang naman sa Diyos-Diyosan mo. Anong nakakainis doon? Ang aming Amaterasu mula sa Sakura Country malapit nang dumating. Ikaw at ang Diyos mo, gagawin ko kayong tuntungan. Ang Dragon Country, dapat matagal nang nawala. Anong sabi mo? Sabi ko, bulok na ang Dragon Country ninyo. Dapat nang mawala. Ano, nasaktan ka ba sa sinabi ko? Sayang, ni hindi kayo makalaban. Referee, ipupusta ko ang lahat ng kapalaran ng Dragon Country. Simula ng War of Extermination with Sakura Country. Ngayon, Dragon Country ang babagsak. O kaya ang Sakura Country mawawala sa mundo. Baliw na. Nabaliw na ba talaga ito? Pati buong kapalaran ng bansa. Simulan ang War of Extinction. Ito na ang laban, buhay o kamatayan. Tapos na, wasak na talaga. Ang mga hero ng Sakura Country, hindi tulad ng walang kwentang Bangzi. Paanong nagawa ninyong ipusta lahat? Sobrang imposible na ito. At hindi lang yan. Referee. Ayon sa arena rules, humihiling ako. Isuko ko na ang random card draws. Simula ngayon, ako mismo ang pipili sa heroes ko para summon. Referee, gusto kong mag-apply ng patakaran ng ring. Susuko na ako sa random card draw. Simula ngayon, ako na mismo ang pipili at magsummon ng aking mga espiritu. Baliw ba siya? Ang pagsuko sa card draw ay parang pagsuko sa swerte. Mamamatay siya dahil sa sariling kayabangan. Kaya ba niyang ilagay ng tama ang tunay na pangalan at titulo ng espiritu?
Yung gap sa kasaysayan ng Dragon Country, imposible maalala niya lahat. Haha, ito ang pag-asa ng Dragon Country. Nanalo lang ng ilang laban, akala mo kilala mo na sarili mo. Bless you. Siguro alam na niyang walang magandang card sa sunod. Ginagamit lang niya ito para linlangin sarili niya. Tama, tama. Direct someone ay kailangan ng tumpak na pangalan at core title. Kaya niya ba talagang matandaan? Baka pangalan ng sarili niyang angkan, di pa kumpleto. Gusto pa niyang magsumo ng espiritu. Nakakatawa talaga. Si Tylin, duwag. Ayaw makipaglaban ng patas sa akin. Gamit lang niya ang maling paraan para magpasikat. Hindi ito tapang. Paghihirap lang yan. Dragon Country, bulag naman dirigma lang ang kaya nilang ipakita. Akala marahas lang ang solusyon sa tagumpay. Hintayin mo kapag natalo ka. Yan ang oras na magiging katatawanan ang Dragon Country. Ang mga manlalaro namin sa Sakura Country ay 10,000 beses mas maingat kaysa sayo. Haha, wow, si kuya naging baliw. Siguradong baliw siya. Tama ang sinabi ng Sakura Country. Ito nga ay paghihirap lang. Direct summon, hindi ganun kadali. Isang maling salita, tapos na ang lahat. Wala na, tapos na talaga. Sinira niya ang pag-asa ng Dragon Country. Nanalo lang ng ilang beses, akala mo mundo na siya. Nagawang isakripisyo ang card draw, nakakatakot. Ginagawa lang niyang laro ang kapalaran ng bansa. Walang pag-asa. Talagang talo na tayo. Kalokohan. Grabe, sobrang kalokohan. Tumahimik tayong lahat, dapat tayong magtiwala sa kanya. Tinawag natin siyang natatanging bayani ng Dragon Country. Ibig sabihin, ipinagkatiwala natin ang kapalaran ng buong bansa sa kanya. Hindi niya tayo bibigin. Mataas naman na laro ng Dragon Country, Yelin. Sigurado ka bang isusuko mo ang card draw para gumamit ng direct summon? Ang aksyon na ito ay hindi na mababawi. Sigurado ako. At Matsushita ko Daisy. Iparamdam sa kanya sino ang tunay na tagapanguna ng Asya. Lubos akong susuko. Ang tanga mo, bata ng Dragon Country. Ako si Matsushita Tai. Hindi ko maitatanggi. Natalo mo ang walang kwentang manlalaro ng Korea. Parang isang nakakatawang palabas talaga. Pero ngayon, oras na para tapusin ang palabas. Mag-ingat ka na ngayon. Dahil, maswerte kayong makikita ang kapangyarihan ng Diyos mula Takamagahara. Bumaba ka. Synthetic Serpent. Pinakamalakas na mandirigma sa aking hukbo. Sugpuin ang katawan ng Yamata no Orochi. Susanoo no Mikoto. Ako si Susanoo at pinapahayag ko. Mga mababang nilalang ng Dragon Country. Haharapin ninyo ang huling hatol ng Diyos ng Takamagahara. Hatol, ikaw ba? Lesiu. Isang maliit na Diyos ng isla. Lakas ng loob mo, sinisira mo ang pangalan ni Susanoo. Ginoong Diyos. Sa Dragon Country namin, kahit ano pang Diyos ng isla. Kung magulo ka, papatayin ka ng aming pambansang armas. O magiging abo ka na lang. Sabi mo nga, ano ang pipiliin mo? Ang nagbabastos sa Diyos, mamamatay. Mangyaring lumabas, Chunyang Patriarch. Lu Dongbin. Ya. Ha. Anong moralidad? Maliit na Diyos, nag-aangking magpakitang gila sa harap ng isang Daoist. Hindi maaari, imposible ito. Ang banal niyang aura, mas malakas kaysa kay Susanoo. Hindi pwedeng matalo ang Diyos ng Takamagahara. Siya Oyong, pag may ganitong kaganapan ulit. Pakitext mo ako agad. Ang liwanag ng mini-Diyos na ito, nakakainis amoy. Oy, maliit na Diyos na may espada. Hindi ganyan gamitin yan. Maraming pa-epekto ang move mo. Mukhang maganda pero walang silbi. Pampatakot lang yan sa ordinaryong tao. CJ. Ignoranting Daoist mula silangan. Nilalapastangan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Ah. Tapos na, ayoko na. Walang kwenta ang ghost moves ng Infernal Daoist. Ay naku, kulang ang lakas ng palo mo. Parang kinakamot lang ako. Sino ang master mo? Ganyan ba magturo ang Diyos ng Takamagahara? Ganyan pa magturo, magpapalabas ka ng estudyante para mapahiya lang? You, hindi pwedeng patawarin. Lesiu, maliit na bansa, haha. Pinatawa mo ako. Grabe, napakaasim ng bibig ni Patriarch Lu. Binanatan niya si Susanoo ng sobra.
Hindi ito laban. Ito talaga ay live lecture ni Patriarch Lu. Bayad ka pa para matadyakan. Si Susanoo, nagbayad para mapahiya, haha. Dati, maliit ang tingin ko kay Yelin. Kung kayang magpakita ng ganitong immortal, stable na ang Dragon Country. Ang Sakura Country, maliit na Diyos lang, walang laban. Ha 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 ha. Ito pala si Susanoo, walang kwenta. Susanoo no Mikoto. Paano nangyari ito? Tama na. Ikaw, tanga, the waste mula silangan. Silangang langgam, ikaw ang nagpilit nito, hindi lang kita dudurugin. Pati ang Dragon Country mo, magiging kasabay ka sa kamatayan. Sinasabing espada, pinapawi ang demonyo. Ako'y malaya. Pero hindi mo dapat gamitin ang buong paligid ng bansa ko at buong mamamayan para bantaan ako. Mandirigma ng walang sentido, walang kapasidad. Ano ito, imposible. Imposible talaga. Paano matatalo si Lord Suzuonan? Ayos, panalo na tayo. Panalo tayo. Li Shangxian, angas mo. Sakura Country, Diyos nila na wipe out agad. Sino mang bumangga sa Dragon Country? Kailangang patayin. Dragon Country versus Sakura Country War. Unang laban, panalo ang Dragon Country. Ito ba ang ipinagmamalaki ng Sakura Country na Takamagahara War God? Walang kwenta. Ngayon, puro salita lang, walang gawa. Dati, akala nila matatalo nila ang Dragon Country. At kukunin ang kapalaran ng Dragon Country. Ganyan lang ba ang kakayanan? Imposible, hindi pwedeng mangyari. Paano natalo si Lord Suzuonan? Lord Suzuonan. Lord Suzuonan. Tapos na, Sakura Country namin mawawala na. Bakit ang lakas ng Dragon Country? Hindi pwede, hindi pwede. Haha, napiko ng mga Sakura Country dogs. Haha, shut up. Hindi pa tapos ang laban. Makinig, Matsushita Kodanzu. Gamitin na ang pambansang wika ng Sakura Country. Summon Amaterasu. 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 Hindi ako naniniwala. Ang punong Diyos ng Takamagahara, hindi kaya tapatan ang batang Dragon Country. Anong Amaterasu? Tingnan natin kung paano ko mapapatino ang mga dogs. Special Summon, gamit ang lahat ng National Lock ng Sakura Country. National Lock as Sacrifice. Activate Amaterasu Special Card. Welcome, Lord ng Takamagahara. Dumating si Amaterasu. Maliit na nilalang mula silangan. Naglakasan loob na sumalungat sa Diyos ng Takamagahara. Patayin ang ignorante na mouse god. Lesiu, ngayong araw, lilinisin ko ang bansa ninyo gamit ang liwanag. Ilagay sa kadiliman habang buhay. Amaterasu. Amaterasu ang punong Diyos ng Takamagahara ng Sakura Country. Tingnan natin paano ka ngayon. Ang lakas ng presyon, mas malakas ito kaysa kay Susanoo, daan-daang beses. Tapos na ang lahat. Haha, sabi ng guhigot, ang marunong sumabay sa panahon, tunay na matalino. Kung ngayon ka susuko, ibibigay ko sa iyo ang buong katawan. Ikaw lang ba? Arko ng araw, buksan ang kalangitan. Pagbagsak ng siyam na uwak, may kapangyarihan na ang mundo. Mangyaring lumabas, hawi ang mamamana ng araw. Karaniwang langgam na may sinag ng araw ang lakas mo. Nag-aakalang kayang linisin ang buong bansa. Noong araw, na-shoot ko nga ang siyam na araw. Ikaw, maliit na sunggod, hindi ka pwedeng magpakita sa harap ko. Lakas ng loob mo. Bastos ka sa akin. Go. Hindi. Ako ang punong Diyos ng Takamagahara. Paano nangyari? Amaterasu, ganito lang. Nani, paano natalo si Amaterasu? Dakilang Hawi. Si Dakilang Hawi yan. Ang galing ng panang iyon. Nanalo tayo. Nanalo tayo. Napatay agad ang pangunahing Diyos ng Linghua. Mabuhay ang bansang dragon. Nag-alala lang pala ako sa wala. Ang lupet ni Yeling. Napatawag niya si Dakilang Hawi. Ang antas ng kapangyarihang ito. Nanalo ang bansang dragon. Hindi ka pani-paniwala. Napatawag ni Yeling si Hawi. Ang Diyos na pumana sa siyam na araw. Pinagpala ang bansang dragon. May suporta ng malakas na Diyos.
Tiyak na unlad ang ating bansa. Tapos na ang bansang Sakura ngayon. I-record ang datos ng laban na ito. Ihanda ang pagkuha sa kapalaran ng bansa. Karangalan ito ng bansang Dragon. Diyos ang Amaterasu. Natalo rin si Amaterasu. Tapos na talaga ang bansang Sakura. Naglaho ang kataas-taasang Diyos na si Amaterasu. Wala nang kakayahang lumaban si Matsushita. Ayon sa batas ng National Destiny Arena, bansang Dragon laban sa Sakura, pagpuksa. Panalo ang bansang Dragon. Isasagawa na ang parusang pagpuksa. Yiling. Huwag masyadong magmayabang, dahil lang sa pagtalo sa maliliit na bansa. Ang kasaysayan ng dakilang India ay matagal na. Sa dami ng aming mga Diyos, higit pa ito sa iyong imahinasyon. Kahit sino sa kanila, kayang durugin ang inyong mga Diyos. Matagal na kasaysayan? Isang bansang paulit-ulit na sinako at ilang beses nang naglaho. Anong kayabangan ito? Anong kayabangan ito? Kayo pa talaga, may mukha pa kayong magbanggit ng kasaysayan. Ang mga tao sa lupain nyo ngayon, ay mga halong lahi na lamang. Sibilisasyon nyo nga hindi nyo naingatan. Tapos magmamalaki pa kayo rito. Naglakas loob kang siraan ang aming bansa, masyado kang mayabang. Sana ganyan pa rin katigas ang loob mo mamaya. Pakinggan ang aking tawag. Alisin ang mga hadlang, magdala ng kayamanan at karunungan, ang kataas-taasang nilalang ng pananampalataya. Ang pinakamalakas na Diyos ng White Elephant. Noong oras na iyon, akala ko si Shiva ang pinakamalakas, o di kaya si Vishnu ng Trimurti. Nga, kahit mataas ang antas ni Ganesha, hindi siya kilala sa pakikipaglaban. Mga mangmang na mortal. Kapag namatay dito ang katawan ni Ganesha, makakawala siya sa lahat ng gapos. Magiging ang maalamat na Supreme Brahman. Siyang sasambahin pati ng Trimurti. Ang sukdulang nilalang ng universo. Ano? Paano ito lalabanan? Hindi pwedeng patayin. Kapag naging Supreme Brahman siya, hindi lang ito laban ng bansa, baka ang buong mundo ay magunaw. Susuko na lang ba tayo? Nagpaplano sa gitna ng tolda. Nanalo sa labanang milya ang layo. Ipinapakilala ang National Master, si Liu Bawen. Matanda. Hindi mo ako kalaban. Nararamdaman ko ang kabutihan mo. Mortal, bilang Diyos ng karunungan. Hindi ako mang-aapi ng matanda. Hahayaan ko kayong manalo sa laban na ito. Umalis na po kayo, Lord Ganesha. Ano bang pinagsasabi nyo? Bawal umatras, Kurama. Puno ang puso mo ng yabang at put. Hindi iyan ang landas ng Diyos. Dahil ayaw mong makinig, huwag mo akong sisihin. Titan Eagle. Striking Star Attack. Patayin siya. Hindi ko na kontrolado ang katawan ko. Maging ang Diyos ay walang magawa. Nakakaawa talaga. Iwas. Titingnan ko kung hanggang kailan ka iiwas. Ginoo, ayos lang ba kayo? Hehe, nakita mo ba? Yiling, ito ang pinili mo. Basurang espiritu. Madaling talunin, ayos lang. Bata, akala mo ba ay tumatakas lang ako? Kanina lang. Sa buong arena na ito, naglatag na ako ng 9,000, 900 at 99 na lock formation. Kahit hindi ko nasabihin, isang peking Diyos lang. Kahit totoong dragon, kaya kong igapos. Formation, bakit wala akong nakita? Kalokohan. Ganesha. Ipagpatuloy ang pag-atake. Durugin siya. Nasabi na ang lahat. Mamatay ka na. Matanda, akala mo ba nanalo ka na dahil hindi kita mapatay? Pasasabugin ko si Ganesha. Gusto ko kayong lahat ay mamatay sa galit ng Supreme Brahman. Hahaha, nagtagumpay ako. Nakita niyo ba? Ito ang tunay naming Diyos. Ang dakilang Supreme Brahman. Siya ang simbolo ng pagkawasak. Maliit na mortal. Naglakas loob kang igapos ako. Gagawin kitang abo kasama ang bansa mo. Yiling. Ngayon, papatayin kita ng walang labi. Huwag magmadali, Ginoo. Kung hindi siya magbabago ng anyo, makukulong ko lang siya. Ngayong naging masamang nilalang na siya. Tapos na ang formation na ito. Mamatay na, mayabang pa rin.
Anong klaseng formation yan? Isang biro lang yan sa harap ng Supreme Brahman. Ngayon, ihahanda ko na ang pag-alis mo. Pusong apoy ng dragon. Paglupik sa demonyo at Diyos. Oh. Anong apoy ito? Bakit? Bakit nawawala ang aking banal na lakas? Inaapakan mo ang enerhiya ng lupang ito. Kahit Dragon Pulse ng Ming kaya kong putulin. Ano pa kaya ang katulad mo? Diyos ko, ang matandang tagasilangan. Ginagawa ng gamot ang Diyos. Nakakatakot. Ito ba ang tunay na lakas ng bansang dragon? Pati Diyos kayang tunawin bilang materyales. Impossible. Hindi natatalo si Supreme Brahman. Guni-guni lang ito. Sumpa ito ng mga taga-dragon. Ayaw mo pa ring maniwala, mula sa alikabok maglaho ka. Oh, hindi ito maaari. Bata. Hanggang sa muling pagkikita. Salamat, Master. Bansang Dragon laban sa India. Unang laban, panalo ang Bansang Dragon. Wow! Grebe! Nanalo tayo. Napakalupit. Liu Bawen, ikaw ang aking Diyos. Bakit naging ganito? Hoy! Di ba may dalawa pa kayong pagkakataon? Bakit tumahimik kayo? O dahil masyadong mabait ang pinadala nyo? Kaya kayo natalo agad? Yeling, huwag magsaya, tanga si Kurama. Mali ang pagpili niya kay Ganesha. Susunod, ipakikita ko sa iyo ang tunay na pagkawasa. Nakakainis ka. Magbabayad ka sa kayabangan mo. Makikita mong maging abo ang iyong bansa. Lahat marunong magsalita ng matindi. Yung huling nagsalita ng ganyan. Yung damo sa libingan niya 3 metro na. Sige, simulan na. Tingnan natin kung ano pa ang alas ninyo. Wawasakin ang lahat ng bagay, muling mabubuhay sa mga abo. Panghuli ng universo. Katapusan ng panahon. Sumayaw na. Roar ng walang master na leon. Manginig kayo, mga mortal. Sa harap mo ngayon, ang pinakamakapangyarihang Diyos ng pagwasak at muling pagsilang. Kapag nagsimulang sumayaw ang tagapagsayaw sa Tandava, ang buong universo ay mabubura. Grabe ang presensya na to. Mas nakakatakot pa ito kaysa sa kanina, 10 beses. Kahit matalo si Eli, ayos lang. Ito ba ang alas ninyo? Ay, ganun lang pala. Ang tanga mo, hindi mo alam ang hangganan mo. Sige, hayaan kitang mamatay sa kawalan ng pag-asa. Walang master na uncle. Pakibaba ang parusa ng Diyos. Mata ng langit, sumilaw sa mundo. 3 talim, kontrol sa 8 direksyon. Diyos na hangin, hatiin ang araw at buwan. Pag-ungol ng kalangitan, manginig ang 4 na panig. Ang king lakas sa 3 realm, sikat sa 8 sulok. Sa pangalan ko, sinasalubong ko si Zhao Yu. Nakakatuwang may kasama pang aso. Yung tao at aso mukhang payat pareho. Yelin, wala ka ng pagpipilian. Pinili mo lang para mapuno ang bilang. O Diyos ko, isang ordinaryong tao na simpleng damit, may kasamang payat na aso. Ito ba ang alas ng Dragon Country? Mukhang sumuko si Elin sa laban na ito. Bakit ordinaryong tao ang pinili ni Elin? Solo, kaya ba nitong tumalo si Uncle? Tapos na, tapos na. Wala na yung advantage na napanalunan sa unang 2 round. Walang kapangyarihan kahit kaunti. Papasok lang para matalo. Hahaha, Yelin, nasira na talaga ang utak mo. Isang murang aso at ordinaryong tao. Gagamitin mo ba sila? Para labanan ang aming Diyos ng pagwasak. Mahal na uncle, mukhang hindi ka sumali para lumaban. Nandito ka para magpasaya sa White Elephant Country. Hahaha, wala nang tao sa Dragon Country. Ang payat ng aso na yan, Hindi na ba kaya ng Dragon Country bumili ng dog food? Kaya siyang durugin ni uncle gamit isang daliri. Hoy, ordinaryong tao, sumuko at umalis na. Huwag sirain ang pagpapakita ng lakas ni uncle. Parusa sa naglapastangan sa Diyos. Isang mortal, nagmamagaling tungkol sa Diyos. Gusto mo nang mamatay? Ako na mismo ang tutuldok sa'yo.
Ha? Anong nangyayari sa asong ito? Oh, iyan siyang Jayan. Si Erlang Shen, tunay na banayad. Ah, gawa-gawa lang yan. Malalim magtago si Yelin. Ito ang tunay na mandirigma ng Dragon Country. Yilin! 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 Mas nakakatakot ang uwak na ito kaysa sa kahit sino noon. Ito ba ay Diyos talaga? Nagpapakumbaba si Yilin kay Erlang Shen. Isang peke lang ang nagwawala sa Dragon Country. Aroganting hayop. Kahit magpakita ka ng totoong anyo, ako ay mababang Diyos, handa ka ng mamatay. Ah, paano nangyari ito? Impossible, si Uncle ito. Oh, si Eardef ang astig ng laban na ito. Ganito ba kalakas ang kapangyarihan? Mahina ang lakas mo, impossible. Hindi pa nilalabas ni Cookbook ang totoong lakas niya. Huwag magpakasaya agad. Gusto mo nang mamatay, ipapakita ko sa'yo ang tunay na pagwasak. Yeah! Nan. Old Wang, bigyan mo ako ng world-destroying flame dance. Howling Dog, gamitin ang kidlat. Hahaha, bawat hakbang ng sayaw ko, mas lumalakas ang puwersa ng pagwasak. Ayos, pakita mo ang kayang mo. Hayaan kitang makita kung ano talaga ang tunay na lakas ng pagwasak. Hahaha, nakadepensa lang siya. Sa harap ng tunay na kapangyarihan, wala kang magawa kundi magpatalo. Sir Leon, patayin mo siya. Wala nang makakaligtas sa'yo ngayon. Ang puwersa ng pagwasak kong ito, dudurugin ang lahat. Boss go. Nine-turn mystery skill. Sacred form reveals itself. Ito ang tunay na kapangyarihan ni Erlang Shen. Uncle, tapos na ang world-destroying dance mo. Impossible. Saan nanggaling ang ganitong lakas mo? Ano? Oh, tinalo si Sir Leon. Dragon Country laban sa White Elephant Country. Pangalawang laban, panalo ang Dragon Country. Dalawang sunod na panalo ang Dragon Country. Nabawasan ng kalahati ang swerte ng White Elephant Country. Ah, bakit ganun? Impossible. Paano natalo si Auntie? Yay! Nanalo tayo. Yee! Wow! Oh wow! Oh wow! Yee! Wow! Nan. Go 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 go. Savior, ito ang ating tagapagligtas. Hormone Shen, ang galing. Nanalo. Panalo na naman tayo. Grabe, ito ang Diyos ng Dragon Country. Ah. Yelin, huwag kang magyabang. Hindi kami basta susuko, White Elephant Country.
Hintayin niyo kami kapag nakakabangon na kami. Hindi namin pababayaan ang Dragon Country. Sa hinaharap, wala na kayong kinabukasan. Referee, si Dragon Country player Yulin. Nagpapahayag ng final deathmatch laban sa White Elephant Country. Oh. Deathmatch. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, sa ikatlong round. Buo naming swerte. Pustahan sa kalahating natitirang swerte ng White Elephant Country. Ako. Tumanggi ako. Baliw ka. May choice ka pa ba? Referee, paki-check ang value ng swerte. Check completed. Kasulukuyang swerte ng Dragon Country. Mas mataas kaysa sa natitirang swerte ng White Elephant Country. Ayon sa mga battle rules, pwedeng maglaban ang mas malakas. Ang mahina, hindi pwedeng tumanggi. White Elephant Country player Lalan. Tumawag ka ng huling hero mo. Kung hindi, talo ka agad. Diretsong talo. Ikaw. Demonyo ka. Pareho lang tayo. Ngayon. Paglabas ng huling player ninyo. O diretso patayin ang bansa nyo. Mga walang kwentang salita, tapusin na. Ay naku, lalain. Bakit natakot ka ng ganyan? Tanga, wala kang tapang lumaban. Susunod, Gaij ni Yelin laban sa Bora Brothers ng White Elephant Country. Sasabihin ko lang, White Elephant Country, hindi ba kayo maglinis? Kung anong mutasyong bagay meron kayo, ano ang sinasabi mo, mortal? Walang karespeto sa nilikha ng Diyos. Gagawin mong pagbayaran yan. Ano ba yung nakakatakot na bagay na yan? Nakakadiri talaga. Grebe. Ganyan ba itsura ng tao sa bansa nila? Yelin, akala mo panalo ka na? Nakakaawa ang fighting skill mo. Dalawang kaluluwa sa isang katawan, pwede kami. Tumawag ng dalawang hero. Ano ito? Anong ibig sabihin? Pwede pa palang ganito. Parang cheating lang yan. Checking ng rules. Check completed. Parehas ang pinagmulan ng kaluluwa ng player. Pasok sa definition ng isang player. Pwede tumawag ng dalawang hero, pasok sa rules. Narinig mo na? Ha. Yelin, oras mo na para mamatay. Super Gen God. Cashback. O, dalawa laban sa isa. Ngayon ay wala nang magagawa ang batang taga-Dragon Country. Tiyak talo na siya ngayon, tama, dahil sa yabang niya dati. Mukhang katapusan na ng Dragon Country. Sobrang tanga. Yuling, naniniwala kami sa'yo. Talunin mo sila, kahit hindi lang dalawa. Kahit 10, hindi kami natatakot. Ang mga bayani ng China ay walang talo. Marami lang ba't makakatulong? Sa harap ng mga bayani ng Dragon Country. Walang kwenta kayong lahat. Papalapit na ang kamatayan, matigas pa rin ang ulo mo. Sa harap ng dalawang Suprema Diyos. Ikaw, pati lahat ng nilalang mong tinawag. Mababasa kayo ng pira-piraso. Sa harap ng Chentang Pass, natunaw ang laman at buto. Nasa ilalim ng 3,600 patayan. Puro patayan lang, walang pagliligtas. Lotus na nagbuo ng matatag na katawan. Kinukumpirma namin, Nezha, ang dakilang Diyos ng 3 altar ng Sea Meeting. Babala, hindi malinaw ang impormasyon ng Summoned Hero. Hindi mahanap ang pinagmulan, walang historical na coordinate. Hadlang sa Elephant Spirit. Magbigay ng kumpletong impormasyon, Summoner. Ano ang era ng bayani? Anong eksaktong posisyon niya sa gobyerno? Nakakatawa ka, wala ka nang maisusumon na hero. Hehehe. Suelin, naglakas ka pa ring magyabang na kaya mong manalo. Yang tinatawag niyong Yin Spirit, sa tingin ko, imbento niyo lang yan. Walang katotohanan yan. Sabi ko nga, yung history nyo, puro imbento lang yan. Nahuli na ng rules ng arena. Totoo, wala kayong kultura. Hindi nyo nga alam ang sarili nyong kasaysayan. Makinig kayo. Itong Diyos na ito, galing sa Western Zone ng Dragon Country. Ang pangatlong anak ni Li Jing, ang King ng Tower.
Dakilang Diyos ng tatlong altar ng sea meeting. Sa harap ng Chentang Pass, natunaw ang laman at buto. Lotus na nagbuo ng matibay na katawan. Nasa ilalim ng 3,600 patayan. Puro patayan lang, walang pagliligtas. Dragon Commander, Donghua. Nezha, dakilang Diyos ng tatlong altar ng sea meeting. Hahaha, bata lang yan. Hahaha, matanda na ang kasaysayan ng Dragon Country. Maraming alamat. Wala kayong alam. Ikaw. Dalawang Diyos, pakiwasak na ang batang ito. Honey Honey Home. Tamang-tama, eto na siya, hindi pa sapat para sa akin. Waho! Tatlong ulo, walong braso, ito. Nezha na kompleto na, ang astig niya. Yelin, Rabe, 1 says 2. Nezha, ang lupit mo. Anyway, kaya mo lang umasta. Madami ang braso para saan? Sa harap ng dalawang mahadiyos, dagdag lang na putol na braso. Ang lakas ng batang ito. Mukhang talagang ginawang mandirigma ang katawan niya. Dalawang mahadiyos. Gamitin niyo na ang mga tunay na, sige. Basura ng human Buddhist scripture. Palisin ang demonyo, paikutin ang Diyos. Hahaha. Yel, nakikita mo ba? Ito ang tunay na pinagsama sa kaluluwa ng Diyos. Walang limit ang lakas. Hindi basta-basta Diyos ng mga hayop lang yan. Hindi lahat pwedeng magmay-ari ng ganitong. Pasensya na. Si Nezha, maraming ganito sa amin. Una, Purple Blaze to Firelands. Pangalawa, Quake Heaven at Earth, Universe Ring. Pangatlo, Chaotic Immortal Parent, Chaos Ribbon, Pang-apat, Wind Fire Wheel. Pang-lima, Break Mountain, Split Earth, Primordial Gold Brick. Pang-anim, Burn Heaven, Boil Sea, 9 Dragon Fire Shield. Ayos, naligtas ang Dragon Country. Pampito, Yin Yak's words, slay monsters and kill demons. Ano, 7 espada, may isang natitira. Espada ito para sa'yo, sa mga mapagsuway. Perfect for you, bursting skin bag. Wow! Dakilang Diyos ng tatlong altar ng sea meeting. Si Nezha, nariyan. Oh, oh. Oh. 8, imposible, cheating yan. Siguradong cheating yan. Paano magmamay-ari ng 8 ang isang hero? Ang amaterasu lang, 3 lang ang meron. Grabe naman ang lakas nito. Yeswe, sinong nagsabi sa inyo? Ang mga mandirigma ng Dragon Country. Pwede lang magmay-ari ng isang tunay na. Kasalanan. Isang lang, pinakamataas na bigaya na ang isang. Siya, tiyak na nag-aangas lang, puro bula. Ang sagot nyo, grabe, limitado ang imahinasyon ninyo sa salitang malakas. Sa sistema ng mitolohiya ng Dragon Country, ang tulad ni Third Prince, tagapanguna lang yan. Kayong dalawa, puro pintura lang sa katawan. Karapat dapat ba kayong tawagin na mahadiyos? Kalokohan, wild god lang yan. Kahit sa bantay ng master namin, walang karapatan. Wala kayong karapatang magbantay ng gate ng master ko. Yabang ng bata. Naglalakas loob kang bastusin ang Diyos ng paglikha. Ngayon, pababalikin kita sa reinkarnasyon. Di ka na muling mabubuhay. Para sa Buddhist scripture, gamitin ang divine power. Diyos ng Monster Realm, magpakita ka. Go, country. Isang lotus. Akala mong kayang pigilan ang atake ng dalawang Diyos? Ah. Hahaha. Go, yell. Nezha, ang lupit mo, di ba? Imposible yan. Dalawang mahadiyos, nag-join forces, isang strike. Pero grabe, napakadaling talunin. Ganun lang ang lakas nyo. Sa totoo lang, mas mahina kayo kaysa noon. Mga dating mandirigma, mas matibay pa kahit paano. Malayo pa ang level nyo. At least yung dati, mas matibay sila. Nagalit na kami dahil sa batang ito. Ipakita namin ngayong totoong ultimate form ng universe. Ano ang ultimate form ng universe? Pwede silang mag-fuse kapag naging isa ang tao, matakot ka. Hahaha. Yel, ito ang totoong lakas ng dalawang Diyos. Ultimate power ng creation at protection. Patay na si Nezha mo. Third Prince, tigil mo na yan. Tapusin mo sila. CJ. Kanina pa ako excited. Kanina pa ako naghihintay. Trap Heaven, Cover Earth, Spirit Ask. Summon ang Universe Ring. Burning Flame, 9 Dragon Fire Shield. Yin Yang Swords, Slay Gods.
Gold brick, perfect form, exploding skin bag. 8 treasures, divine fusion, si Rain sila. Sa huli, panalo ang Dragon Country. White Elephant Country, wasak. Wow, hindi maaaring mangyari ito. Ahahaha, batang ito, ang galing mo. Ah. Walang kwenta. Dalawa kayong walang kwenta. Dalawang main gods, talo pa? Krimen nyo yon sa White Elephant Country. Ang aming Diyos, ang aming bansa. Tapos na. Lahat tapos na. Grebe, pakiramdam ko ang dami kong lakas. Daman. Yung matagal ko ng neck problem. Biglang gumaling, ganito pala ang magic power. Yelin! 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 Mga kababayan, nakita nyo na? Ito. Ito ang lakas ng Dragon Country. Simula ngayon, ipapaalala ko sa buong mundo ang pangalan ko. Huwag lokohin ang Dragon Country. Hindi pwedeng bastusin ang Huaxia. Lahat ng nawala noon sa amin. Lahat ng pagpapahiya sa amin. Ako, si Yelin, kasama ng mga bayani. Isa-isa kong babawiin lahat. Ibalik ang boyu. Ibalik ang boyu. Ibalik ang boyu. Tapos na ang warm-up. Susunod na challenge. Sobrang mayabang. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na hamunin ang gumawa ng mga patakaran? Kami ang kabataan. Sapat na makinang ang tagumpay mo. Ang magkunwari ay matalinong piliin. Kasakiman, magdadala lang sa'yo at sa bansa mo, sa walang hanggang kapahamakan. Pasensya na, sa diksyonaryo ng Dragon Country, hindi kailanman natakot. Napakayabang mo. Nakalimutan niyo ba ang laban natin sa 16 na nabansa noon? Gusto mo ba balikan ulit ang alaala? O ay, may tapang kang Yelin, na-appreciate kita. Sa ngalan naming tatlo, iniimbitahan ka namin at ang Dragon Country. Pwede nating gawing pantay ang Dragon Country at kami. Magtutulungan tayong mamuno sa mundo. Ahahahaha. Pantay tayo, hindi kami sumasama sa mga tulisan at traidor. Ang layunin namin ay hindi sumali sa inyo, kundi kayo ang palitan. CJ, kung gusto mo ng gulo, ibibigay namin yan sa'yo. Dragon Bone, ito ba talaga ang desisyon nyo? Dahil lang sa isang baliw. Sigurado ba kayong ipapasa ang kapalaran ng buong bansa dyan? Lahat ng sinabi ni Elin. Kung makatawan, sa iisang mithiin ng 1.4 bilyong mamamayan namin. Sige kung ganun. Tawagin na lahat ng bansa para sa huling digmaang banal. Maghanda kayong mabura sa kasaysayan, Dragon Bone. Nakakainis talaga, itong mga tao na to. Buburahin. Di pa natin alam kung sino ang maunang mamatay. Laban kung laban. Talo ang White Elephant Country. Tapos na ang laban ngayong araw. Pagkalipas ng 24 oras, magsisimula ang susunod na round. Siguradong mangyayari ang gyera. Pagkalipas ng 24 oras, hintayin nyo lang. Sobrang mayabang mo. Sana ang Dragon Country ay lumuhod at magmakaawa. Salamat sa pagtitiis, kapatid na Elin. Sa ngalan ng 1.4 bilyong Dragon Country, salamat sa iyo. Salamat sa pagliligtas sa Dragon Country sa panahon ng sakuna. Kung may problema ang bansa, bawat mamamayan ay may pananagutan. Ginawa ko lang ang nararapat gawin para sa bawat Dragon Country citizen. Sa Dragon Country, may mga kagaya mo. Tunay na biyaya iyon. Anong nangyari? Bakit may biglang alarma? Sir, report po.
Sa silangang bahagi ng bansa, may napakaraming hindi kilalang mabilis na lumilipad sa himpapawid. Higit sa 50 ang bilang. Lumalapit na pababa sa eastern border natin. Malamang, Amerika at alliance ng Europa ang may gawa niyan. Hindi sila marunong matalo. Ginagamit nila ang maduming paraan na ganito. Gusto ba nila daanin sa likod gulo, iwasan ang laban? Diretsong marahas sa aktwal na mundo. Ito si Comrade Yelin. Sa loob ng arena, ikaw lang ang maaasahan namin. Pero sa labas ng arena, itong mga problema, hayaan mo na kaming mga matatanda ang umayos nito. Mag-take off agad ang Dragon Fang at Dragon Wing team. Barilin agad ang mga susugod. Naiintindihan. Na-detect na ng Allied radar ang mga eroplano natin. Siguradong takot na sila ngayon. Sabihin mo sa kanila, i-surrender ang batang si Yelin. Kung hindi, hintayin nilang masilo. Nakita na ang target. Humihingi ng permiso na umatake. Pinapayagan ang pag-atake. Buti na lang, sobrang tuso ng mga Tagalogo. Impossible. Kailan pa sila lumitaw sa likuran natin? Tapos na ang ceasefire. Bukas na muli ang tag-arena. Hindi marunong matalo. Sa ibabaw ng arena, ang Diyos niyo ay tinapakan ng Diyos namin. Pantay na laban, ni isa sa inyo, walang makakasalo ng atake ko. Pag di nyo kaya, daya agad. Gumamit pa ng lihim na paraan sa totoong mundo. Sinugod ang teritoryo ng Dragon Country. Ganito ang asal nyo. Bagay lang ba kayong magpasya sa tag-arena? Mga magnanakaw lang kayo na nabubuhay sa pagnanakaw ng kapalaran. Tinatapakan ang mga alituntunin para lang mabuhay. Ngayong gusto niyong nakawin ang pag-angat ng Dragon Country. Managinip ka na lang. Patakaran. Ang mahina lang ang sumusunod sa patakaran. Lahat pinatunayan na ng kasaysayan. Kaya nitong burahin ang lahat ng dumi. Kasaysayan ay sinusulat ng nanalo, basta manalo ako. Lahat ng iyan tatawaging magaling na desisyon. Ang kapalaran ng siyam na bansa ay dapat pag-aari ng Amerika. Kaunting daya, mas mabilis lang. Bata, sa labanan, buhay o kamatayan lang. Walang prinsipyo, basta panalo, okay na. Hindi mo kailangang intindihin ang paraan. Tama ka, hindi kailangang intindihin. Ako si Yelin, kinatawa ng Dragon Country. Sa Amerika, Europe, at Allied Forces. Sabay ko kayong hahamunin ng final deathmatch. Iaalay ko ang lahat naming kapalaran para dito. Hanggang kamatayan, walang aatrasan. Kaya niyo bang tanggapin? Hu. Ano ito? Ano nang nangyayari dyan? Ano nang ibig sabihin neto? Paulit-ulit nilalabag ng Dragon Country ang mga patakaran ng tag-arena. Tinatapakan ang dignidad ng mga bansa. Mahigit 30 bansa, nagkakaisa kami. Iaalay namin ang lahat ng kapalaran bilang pustahan. At tatawagin ang pinakamakapangyarihang Diyos namin. Gugupuin ang kayabangan ng Dragon Country. Yeling, handa ka bang lumaban hanggang mamatay? Handa ka bang burahin ang Dragon Country sa mundo? Tinatanggap ko ang pustahan. Hindi ko inakalang mahigit 30 bansa sa Alliance. Wala ni isa ang may sariling paninindigan. Nagpapakabait lang kayong alagad ni Amerika. Ang tawag niyo ng paglabag sa patakaran. Kasi nanalo lang kami ng sunod-sunod sa arena. Sirang pangarap niyong Amerika na apihin ang mahina. Wow, ayos ahahaha. Tungkol sa kapalaran na nakataya lahat. Alam niyo naman ang ultimate rule sa tag-arena. Mas malaki ang taya, mas malakas ang maipapatawag. Pero pag natalo, hindi na matitinag ang kapalit. Pag ang Diyos niyo natalo, lalamunin agad ng arena ang kapalaran. Wala nang second chance. Hindi masusunod iyan. Sapat na, Dragon Country, nakatakda na kayong tapakan. Pagdating ng mga Diyos, gumising, Dragon Country. Anong ibig sabihin ng pagdating ng mga Diyos? Haha, tapos na ang Dragon Country ngayon. Grabe, pag di kaya, dadayain na lang, no? Bukas na ang Team Battle Simulation Field. Mga kalahok, maghanda.
Sige ako. Tingnan natin ang galing nyo. Ang dami nyo. Delikado na si Ellen dito. Ala, grabe. Tingnan natin gaano kakatibay. Oh, uy. Walang tatalo sa Snake God. Walang makakadaig sa Snake God. Snake God pa rin ang panalo. Si Seth ang namumuno sa lahat. Si Seth ang tunay na Diyos. Si Seth ang Diyos, pinuno ng lahat. Mga tauhan ni Amerika, mga Diyos, ansingay dito. Umalis kayo, istorbo lang kayo. Ngayon tuturuan ko kayo kung ano ang tunay na pinakamataas na Diyos. Kinggu, pira-piraso ang langit. Ang Stone Monkey, yumanig sa mundo. Mangyaring dumating, dakilang Son Wukong. Hahaha, wala na bang mga mangkukulam? Hahaha, ay nako, pinadala lang isang unggoy. Gusto yata nilang patawanin tayo para mawala ng laban. Manalo nang hindi lumalaban? Hahaha, pet anggoy, pet anggoy. Ganyan kaliit na hayop, nagkakalakas loob magpakilalang dakilang santo. Ngayong araw papatuluin ko ang dugo mo sa entablado. Ibabalik ang kaluluwa mo sa kabilang buhay. Malalaman mo ang laki ng agwat ng Diyos at pangkaraniwang nilalang. Grupo ng mga Diyos na parang mga hayop, palaging sunod sa utos ng iba. May konting kapangyarihan pero nagmamayabang. Etc. Ay. Sinong utusan ng Silver Master? Yun ang kinakagat ninyo. Parang mga aso, palaging nagpapakababa at nanghihingi ng awa. Yapak sa langit, suntok sa Emperor ng Jade. Kahit ang furnace ng Taishang Laojon, tinanggap. Kayo, hindi man lang bagay maging tagabitbit ng sapatos ko. Maingay, mga dakilang Diyos, bilisan, hulihin ang unggoy na madaldal na yan, si Monkey. Nagpapakamatay. Durugin ang espada niya para sa akin. Hatiin ang araw niya. Pakinggan ang tawag ko. Lupa, bigyan mo ako ng lakas. Lumabas, hari ng mga Diyos ng ahas. Tanggapin ang galit ng Sandstorm. Utos ng Water God, pagyelo para puksain ang kasamaan. Utos ng Tree God. Pagkawasak ng lahat ng nilalang. Ah, natalo ka ba? Tumungo sa langit, hahaha. Mga tagasunod ng Eagle General, ni hindi makalaban ng buo. Kahit konting atake, hindi tinatamaan ni Dakilang Santo. Nakakadismayang talaga. Nakakainis. Yihi. Ah.
Ye ye ye. Ye ye. Hihi Paano mangyayari yun? Paano matatalo ang Diyos? Ni ang mga Diyos ng Hilagang Europa, hindi nakakaya siya. Basura ay basura pa rin. Nagmamayabang si Elsa Hugh. Tingnan mo sino ang mga nilalang mo, hindi man lang kayang talunin ang unggoy. Mga Diyos ninyo puro basura. Ang Diyos mo wala ring kwenta. Ang Diyos mo basura lang. Ni isang unggoy hindi matalo. Ano ba talaga ang unggoy na ito? Wow, mabuhay ang Dragon Country. Wow, ho ho ho, ho 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 ho, ho 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 ho, ho 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 ho, ho 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 ho, ho ho ho. Ref, mag-anunsyo ng resulta. Napaka-North. Nagsitakas ang mga Diyos ng Europa. Mahigit 30 bansa na sumandig sa Eagle General, walang protektadong Diyos. Maraming beses pagbabanat sa Dragon Country. Nakibahagi sa paglusob sa Dragon Country. Ayon sa mataas na patakaran ng National Destiny Arena, tinakda na talo ang mahigit 30 bansa. Ipapatupad ang parusa. Pagtanggal ng bansa. Ah, ah, ah. Ganito ang kahinatnan ng tagasunod ng Eagle General. Ang Dragon Country hindi nang aaway, pero hindi natatakot. Sino mang mang-abuso sa Dragon Country? Gaano man kalayo paparusahan ko. Hindi mahalaga kung sino ang nasa likod mo. Kung biyasa ka man o Diyos, magbabayad ka ng mahal. Aalis na si Lumang Sun. Huhu. Ipinapahayag ko ang pagkatalo ng mga ibang bansa. Ang National Destiny ay sa Dragon Country na. Grabe, nagawa nila talaga. Unang pwesto na sila. Ayon sa patakaran ng National Destiny Battle, ang bansang nasa tuktok ng puntos. Maaaring magtapos ng digmaan anumang oras. May kontrol sa digmaan. Ngayon, nasa kamay nila ang kontrol. Lahat ng plano natin nasayang na. Ang pinuno natin, pwede niyang tapusin ang digmaan anumang oras. Congrats, Ahilin. Pinatunayan na ng Dragon Country ang lakas niya. Kayo ang number 1 gayon. Para sa akin, wala nang dahilan para ituloy pa ang digmaan. Bakit naman? Hehe, tuloy-tuloy na digmaan, puro pasakit sa tao. Nakakasira ng pandaigdigang kapayapaan. Ano ang mungkahi mo? Pwedeng mag-usap tayo. Pag-usapan ang mga negosyo pagkatapos. Anong palagay mo? Isa-isip ang kabuuan. Itigil ang digmaan. Parang nagkamali ka yata. Kanina, sinira ko lang ang mga tauhan mo. Susunod, ikaw naman. What? Dahil ang lakas niya ay nakakatakot. Nakakatakot ang itsura mo. Mahirap unawain. Ako na ang number 1. Bakit kailangan pang maglaban? Nagpapasira ito ng kapayapaan. Tama. Bilang pinakamalakas na bansa, dapat magpakita ng dangal ang China. Responsibilidad ang magpanatili ng kapayapaan. Hindi magpasimula ng digmaan. Puro kalokohan ang sinasabi nyo. Dati ang Dragon Country mahina. Pinagsalihan ng pang-aabuso ng madami. Bakit hindi sinabi ang kapayapaan noon? Kapayapaan. Tama, tama. Ngayong alam nyo malakas kami. Nag-uusap na kayo tungkol sa dangal. Double standard na salot. Print, bigyan mo ng malakas na palo. Ngayon, halata't gusto nyo ng kapayapaan. Nung inaapi ng Olive Country ang Dragon Country, nasaan kayo? Nung minura ng Stick Country ang aming mga ninuno, nasaan kayo? Nung ang eroplano nyo pumasok sa teritoryo ng Dragon Country, nasaan ang kapayapaan nyo? Ang sinasabi niyong kapayapaan,
Batay lang sa awa ng malakas sa mahina. Batay sa, kailangan magtimpi ang Dragon Country. Bakit? Ngayon, kayo ang pinupukpok. Hindi niyo matanggap. Sorry na lang. Dangal ng Dragon Country. Kung kaibigan, may kasiyahan. Kung lobo, may baril. Makinig kayong lahat. Ito'y usapan ng Dragon Country at Eagle General Country. Kung may nagsalita pa ng walang kwenta, huwag kang magulat, si King yan mismo ang kukunin si Ayalin. Huwag mong isiping nanalo lang sa mga basura. Akala mo magiging hari ng mundo? Akala mo ba ang Eagle Sauce Country matatakot sa iyo? Kung hindi ka tanggap, laban. Galit. Nakakahiya talaga ito. Ang yal na ito, sobra na ang kayabangan. Nagbanta pa sa bansa natin. Pinagtatawanan tayo ng ibang bansa. Dapat magpadala ng pinakamalakas na mandirigma. Durugin siya sa entablado. Wasakin ang dignidad ng bansa. Kailangan malaman nila kung gaano tayo kalakas. Tama, hindi pwedeng magyabang si Eileen. Pero ayon sa impormasyong nakalap natin, sunod-sunod na panalo si Eileen sa mga bansa. Malayo ang lakas niya. Normal na lakas, hindi sapat para pigilan siya. At ang Dragon Country sa likod niya, dumadagdag ang kapangyarihan dahil sa national destiny. Mas lumalakas ang natatagong kayamanan. Ang kayamanan. Hulog lang sa swerte kaya nakasurvive. Noon pa, Dragon Country mahina at madaling abusuhin. Ang panandali ang lakas ay parang huling sulyap ng malapit ng mamatay. Isang taong gubat. Akala niya, pwede nang magambag sa trono ng mundo. Nakakatawa. Tama ang sinabi ng pinuno. Ang presensya ni Eileen, nagulo ang plano natin. Kung pababayaan pa, pwedeng magbago ang sitwasyon. Matagal mo nang sinabi, may susi ang bansa natin para makonta, banala at bawal na nilalang. Oras na para gamitin. Pinuno. May pinakamalakas pa tayong kinatawan sa fire domain. Mike. May natatanging dugo ng mga tinik. Siya lang ang pwede magdala ng lakas ng apoy. Pakinggan ang tawag ko. Boss, ikaw naman. Ang ipinagbabawal na Satanas card ay pinagana mismo ni Mike. At ang banal na Michael na card. Kailangan gamitin ang buong tadhana ng bansa natin bilang kabayaran. Kailangan ikaw ang mag-activate nito. Sa oras na iyon, wag na nating usapan si Eileen. Kahit buong Dragon Country pa, kaya nating durugin silang lahat. Hahaha, ipinusta ang buong kapalaran ng bansa, isa na itong sugal ng buhay at kamatayan. Kapag natalo, lahat ng Eagle Nation ay wala ng pag-asa. Ano pang inaatubili mo? Ang pwesto bilang pinuno ng mundo ay hindi pwedeng hamunin ni Numan. Isang maliit na mananayaw mula sa Dragon Country. Naglalakas loob magyabang sa Eagle Nation ko. Ngayon, ipupusta ko ang lahat ng kapalaran ng bayan. Hayaan mong makita ng mundo kung sino talaga ang boss. Ang gang mo, Presidente. Basta't matalo natin ang Dragon Country, mananatili ang ating kapangyarihan sa mundo. Sulit pusta ang lahat ng national destiny. Maganda yan. Taps na ang swerte ng Dragon Country. National Advisors How Mike, binigay na sa kanya ang Forbidden Card. Grabe, ang laki ng handaan. Ang pamilyar ng feeling. Sobrang lakas ng power na to. Ha 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 ha. Grabe naman. Mike, go. Tingnan natin kung sino ang tunay na boss ng mundo. Ay, sir. Kamusta, challenger mula sa silangan? Ako si Mike. Aminin ko. Ang ipinakita nyo kanina, para kayong nasa circus, astig. Pero ngayon, tapos na ang party. Anong katangahan ito? Ano na naman ginagawa nito? Haha. Talunan, nagpapakamatay na lang. Ah, so ganito laro mo? Sige, sali na ako. Diretso lang, tara na. Ano to? Anong halimaw yan? Para akong bibiruin, ang sakit sa kaluluwa. Impyerno Lord, mula sa In-Nation. Totoong napatawag niya. Ganitong nilalang. Baliw na ba sila?
Makinig ang buong mundo. Ngayon, yung nation ko, ipupusta na lahat ng national destiny. Tingnan natin kung sino talagang boss sa mundong ito. Si Lord Satanas, appetizer lang. Susunod, ipapakita namin ang tunay na banal na kapangyarihan. Maramdaman niyo ang totoong holy power. Ito ang huling trump card ng inteso ko. Banal na sugo, Michael. Banal na kapangyarihan, tapusin na natin to. Ano to? Utusan ng liwanag. Linisin, parusa sa mga taksil at katiwalian. Mga pesting walang kwenta sa lupa, mga makasalanan. Lahat pwedeng kitlin. Ha? Siya na ba ang alamat na Red Angel Michael? Ganito lang nakikita sa mga alamat, bigla nangyayari sa totoo. Biglang lumitaw sa National Destiny Arena. Dalawang nilalang lagpas sa limit ng spirits. Hindi na kayang sukatin ng energy meter. Buong Eagle Nation, ipinusta na talaga lahat ng National Destiny. Nakatawag sila ng napakalaking halimaw. Kita mo na ba, isa-iba na ang na Red Angel. Isa ka namang nahulog na impyerno, Lord. Yan ang lakas ng Eagle Nation. Dragon Country is doomed. Lijael. Lumakad ka sa teritoryo ko. Karapat dapat na maparusahan. Pag natapos ko tong silangang ito, lilinisin din kita. Anong gagawin ni Elian? Hindi natin kaya kalabanin yan. Ipinusta nilang lahat sa kapalaran. Nagsumo ng Diyos at demonyo. Eagle Nation, ang tapang mo ah. Kung ganun, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na yaman ng sibilisasyong Huaxia. May trump card pa ba si Yelin? Isang bansa na hiwa sa kasaysayan, anong trump card pa meron? Kahit meron, wala nang kwenta. Anong nangyayari? Hahaha, susuko na ako. Bibitaw na ba si Yelin? Magtiwala kay Yelin. Hahaha, kaya kahit lumuhod ka pa, hindi ka na maililigtas. Wang silbing ina po, Yelin, tinatawagan si Patriarch Chuan Yuan Huangdi. Oo, yeo. Dumating na ba siya? Nan. Ito, anong klaseng lakas to? Bakit ako natatakot ng ganito? May mali talaga. Ang aura ng matandang ito, mas nakakatakot pa sa Holy Light Master. Sino nga ba talaga siya? Mga ina po ng Dragon Country. Yelin, sumasaludo sa ating patriarka. Ngayon may dayuhang Diyos at demonyo, ginamit ng Eagle Nation. Nangahas gawing masama ang Dragon Country. Nilapastangan ang mga tao ng Huaxia. Pakiusap, patriarka, magpadala ka ng kidlat. Lipulin ang masasama. Kidlat ng galit. Kitlin ang mga demonyo. Kitlin ang mga demonyo, Disa. Di ka Huaxia na Diyos. Naglalakas loob kang manggulo sa harap ng mga tao ko. Tigilan mo. Gusto mong mamatay. Mayabang na Diyos mula silangan. Mamatay ka sa banal na apoy. Sugod. Gutayin siya. Ah. Hahaha. Tapos ka na, Emperor Xuan Yuan. So, wala ka ring laban, gutay ka pa rin. Simula ngayon, Dragon Country alipin na ng Silver Nation ko. Hahaha. Eh kayo, di kayo karapat-dapat na harapin ni Emperor Xuan Yuan. Dragon Country laban sa Eagle Nation. Panalo Dragon Country, talo Eagle Nation, wipe out. Haha, ayos. Imposible, paano nangyari to? Talo pa rin tayo sa kapalaran ng bansa.
Ang saya-saya, nagtagumpay siya, nagtagumpay. Alam kong hindi tayo bibigyan ng batang ito. Ayos, mga inapo ko. Dugo ng Dragon Country, hinding-hindi magwawakas. National destiny ng Dragon Country, magpakailanman. Aalis na ako. Ihatid namin si Emperor Ren. Panalo tayo, wahaha. Dragon Country, mahal namin ang kapayapaan. Pero kung may aapi sa atin, 10 beses pa naming isusoli yan. Yilin! Yilin! Mula ngayon, Yilin, wakas na ang dating panahon ng lumang Diyos bagong panahon ng respeto para sa isa't isa. Kapayapaan at pagkakasundo, sisimula ng Dragon Country. Sino ang sasang-ayon? Sinong aayaw?